Blessed morning po sa aming mga kapatid dito sa UK at sa Pilipinas. Saan man pong dako kayo naroon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo'y araw ng huling Sunday ng buwan, kaya tayo po ay magkakaroon ngayon ng sharing ng Word of God. Let me call Sister Shirley for opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit ang bumubuo ng Church of God in Christ Jesus. Nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang pagkakataon na ito na kami, Panginoon, ay magiging kausap namin kayo, Panginoon, at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siyang iyong ginagamit upang pagkalooban mo po, Panginoon, ang talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito at pagkalooban mo po ng maraming mga talino pa upang ihayag niyang mga salita ninyo, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang bumubuo ng mga kapatiran saan man sila naroroon, Panginoon. Patnubayan at gabayan mo po kami, Panginoon. Panginoon, kami po ay humihiling sa inyo na gamitin mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng aming napapakinggan sa iyo, Panginoon, ay aming ibigay at ipagkaloob sa mga kapatiran na ibang nasa sa hindi pa nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa kami, Panginoon, ay makahimok at makaakay, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, at nawa po, Panginoon, sa paglapit namin ito, Panginoon, sa iyo. Kami pagkalooban mo ng biyayang walang hanggan, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon. Panginoon, kami po humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakamali, Panginoon. At hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon. Na upang kami, Panginoon, ay tamang na kami po, Panginoon, ay magkaroon ng mga biyaya na nanggagaling sa iyo at mga uh, mga kailangan namin sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong awa at mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, basta-basan mo po kami, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor sits in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po ay atin pong sisimulan ng ating Bible sharing. Sisimula po tayo kay Sister LB. Magandang araw mga kapatid. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat sa ang dako ng mundo at sa mga kapatiran sa Pilipinas. Ang isi-share ko ngayon ay ang James Santiago sa Tagalog. Chapter 1 verse 2 to 8. Ito ang iano ko ngayon. Ang pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niya. Kung mayroon mang pagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa sa may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Kaya ito ang napili ko mga kapatid na i-share sa inyo kasi napipil ko na parang naano rin sa buhay namin. Ako talaga mula nung naniniwala na ako dito sa mga nababasa sa Bible, tinalikuran ko na yung mga dating mga paniniwala natin. Dito na talaga ako nakapokus sa pagbabasa ng Bible. Kaya ito nga ang nabasa ko. Ito ang sa buhay din namin na maraming mga pagsubok na dumaan sa amin. Pero ang inaano ko, lahat ng mga pagsubok, alam ko na makakayanan ko, malalampasan namin kasi may Panginoon. Nagtitiwala ako sa Panginoon at nararamdaman ko na ang lahat ng panalangin ko, lahat ng mga hinihingi ko sa Kanya, nararamdaman ko na unti-unti niyang ibinibigay. Kahit yung mga hinihiling ko noong dati na nandoon pa ako sa Saudi na kasalukuyan naghihirap ako na alam ko pagsubok ang lahat. Alam ko na natupad na lahat ngayon. Kaya kailangan nating tatagan ang pananampalataya natin talaga. Kailangan sa Diyos lang tayo aasa talaga. Hindi tayo aasa sa iba na yung sa ibang halimbawa sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba o ano. Hindi na iisang Diyos lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng lahat ng hinihingi natin, ang lahat ng mga problema na madadaanan natin, lahat ng mga pagsubok sa buhay, Diyos lang talaga ang pag-asa natin. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na humihingi ako sa Panginoon sa tuwing may problema, tuwing may pagsubok. At kahit na walang pagsubok, palagi akong nananalangin sa Panginoon kahit saan man ako, sa tren, sa sasakyan, sa bus o kahit nakaupo ako dito, nananalangin ako na
palagi akong nananalangin talaga. Kaya ngayon ramdam na ramdam ko talaga na lahat ng mga hinihiling ko ay tinutugunan ng Panginoon na lahat ng hinihiling ko. Kaya masaya ako sa buhay ko ngayon dahil na nasumpungan ko itong Bible, itong pag-aaral natin, nasumpungan ko na dapat talagang magbasa ng Bible para matutunan natin lahat, malalaman natin lahat ang kagustuhan ng Panginoon na mga kagustuhan niya sa lahat ng mga pagkakamali ng mga pinaniniwalaan natin noon. Tinalikuran ko na talaga yon dahil lubos-lubos ang pananampalataya ko. Tapat talaga ang pananampalataya ko ngayon sa Panginoon. Sa Kanya lang ako nagtitiwala sa lahat. Kaya masarap ang pakiramdam pag alam natin na may Diyos tayo sa buhay natin. Napakasarap ng pakiramdam kahit na anong problema ang dumarating sa atin, talagang parang baliwala, hindi natin mararamdaman kung may Diyos tayo na pinaniniwalaan, na hindi tayo nagdadalawang isip sa paglapit sa Kanya. Kaya yun ang buhay ko ngayon. Wala na akong ibang mga barkada-barkada o ano man. Sa Diyos lang talaga, dito lang ako sa Bible talaga nakatutok o yung lahat isip ko at gawa talagang sa Panginoon na lang ako ngayon. Hindi na ako marami na nga ako mga barkada na mga kaibigan na yung parang sabi nila nagbago na daw ako. Hindi na ako kasi wala na akong time sa kanila kasi lalo ngayon pag ganitong linggo o kahit na nandito ako sa trabaho ko, nagpapatugtog ako ng mga worship song at saka nagbabasa lang ako ng Bible. Kasi alam ko talaga na ang Panginoon naman ang makakatulong sa atin. Walang ibang makakatulong sa atin kung di ang Panginoon lang. Pero kailangan kumilos din tayo para matupad lahat ang mga pangarap natin. Maraming salamat mga kapatid. Yun lang ang ang mai-share ko. Maraming salamat. Amen. Ngayon naman po ay si Brother Isaiah. Good evening po. Ang i-share ko po ngayon is yung Galatians chapter 6 verses 7 to 8. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Galatians 6, 7 to 8 reminds us that our action have consequences. God cannot be fooled, and what we choose to do, whether good or bad, will eventually return to us. Living only to satisfy selfish desires leads to harm and emptiness, but choosing to live according to the Spirit brings true life and lasting hope. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng free wills upang makapag-isip po at upang malaman po natin ang tama at mali. Kaya po may good and evil dahil po sa free wills na yon, dahil ang mga tao po ay may free wills po sila kung ano yung susundin nila. So ang verse na po ito ay ini-encourage tayo na gumawa ng wise and better na decision kung ano po ang susundin natin, at para po mas ano bang word? Mas maliwanagan po tayo, para po mas mapalapit na rin sa Diyos. Yun lang po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po dyan sa Pilipinas at sa mampung dako doon sa mga nakikinig, sa mampung dako ng daigdig. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay doon po sa aklat ng Mateo 24. Ito po ay yung kasalukuyang nangyayari sa iba't ibang lugar.
Ito po ang sabi rito. Umpisahan ko po sa verse 1. Ang sabi po rito, at lumabas si Jesus sa templo at payon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Totohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga lagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Dito po sa talatang ito na ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po niya na yung po mga tanda ng pagwawakas ng daigdig sa kanyang pagbabalik. Malinaw po sinabi rito na yung po mga bagay na nangyayari ngayon sa kasalukuyan, lalong-lalo na po doon sa mga malalaking bansa na nag-aagawan ng kapangyarihan, naggegera, ginegera ang bansa laban sa bansa, naglalaban-laban po sila. Ngunit sa akin pong pagkakaunawa rito ay siguro dapat po ay yung iba po tayo pagka ganito may mga nababalitaan ganito tayo po ipinapanalangin natin na huwag mangyari. Ngunit ayon po rito na dapat po ito mangyari. Kaya sa akin pong sariling pananaw, dapat po ay hayaan natin itong mangyayari bilang tayo Kristiyano. Hindi po dapat nating ipanalangin huwag mangyari sapagkat yun po ay sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang sabi po rito, at makakarinig kayo ng digma at mga lingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga magulamihan sapagkat kinakalang ito'y mangyari. Yun po ang sabi niya, datapwat hindi pa ito ang wakas. Ah, at tayo po ay pinag-iingat din po sa panahong ito sapagkat ang sabi po rito, maraming mga sisiparito sa kanyang pangalan na magsasabi na siya ang Kristo. Ito po yung nangyayari na ngayon na may mga lumalabas po na mga mangangaral na sinasabi na sila ang kaligtasan. At kung akin pong itutuloy ang pagbasa, ito po ang sabi doon po sa verse 11, ito po ang sabi, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung tayo po ay patuloy na makikinig ng aral ng Panginoon at tayo po makakapagtiis sa mga pangyayaring ito, wag po tayo magugulamihan, wag po tayong matatakot. Although dumarating nga po, ito po ay umpisa pa lang, ang ika nga po rito, ito po ay umpisa pa lang ng sa mga mangyayari na sa mga darating na pangyayari, umpisa pa lamang po ito sapagkat hindi lamang po ito yung pagtatapos ito pong mga digmaang ito, bagat darating pa po rito yung mararanasan natin yung paghihirap. Siguro po yung paghihirap na yun, naroon na po yung wala na tayong mabibiling pagkain, wala kahit tayo may pera, kaya nga po darating po ang panahon na kahit tayo yung pong mayaman at mahirap magiging parehas na sapagkat although tayo may mga ipon,
ay hindi rin po natin magagamit sa pagdating ng panahon. Kung darating po yung mga hindi na tayo ngayon nga po, nag-i-struggle na yung mga tao kahit sa ang bansa, hindi naman po diyan sa Pilipinas, kahit po saan, kahit po dito, ay nagkakaroon na po ng shortage ng unang-una po sa gasolina, sa diesel, kagaya po ng nangyari sa aking trabaho, may warning na po yung sa aming kampanya na nauubusan na po ng supply na ito pong malalaking gaya po ng Tesco, Sainsbury, wala na po silang diesel ngayon. So, yung pong kung saan na po kami pumupunta ngayon, kung saan po kami bumaba yung aming level ng aming gasolina o ng diesel, ay doon na po kami top up para lang maka-andon yung aming pagbibiyahe. Yan po ay nararanasan ako po sa akin po sa trabaho, nararanasan ko na po yan. Kaya, pero hindi po yun alarma, although nakakatakot pong pakinggan, ngunit ika nga po rito, ay po ay dapat mangyari. Ika nga po ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ay dapat na mangyari. Ah, yung po mga nangyayaring to dapat po mangyari. Hindi po natin dapat na ipanalangin na sana naman ay huwag mangyari yung gano'n sapagkat yun po yung nakatatandang mangyari. Huwag po nating kokontrahin yung ipinahayag sa atin ng Panginoong Jesucristo. Although sabi ko nga po sa inyo, nakaka-alarma, nakakatakot kasi darating po ay yung paghihirap na darating. Ito po mga gerang ito, ayon po dito sa aklat na aking binasa, ay umpisa pa lang ng ng isang tanda ng kanyang pagbabalik, ng pagwawakas nitong ang sanlibutan. Ngunit yan po ay simula pa lang. Kaya tayo po ay maging handa. Sabi nga po rito, kung tayo po ay datapwat ang magtitiis po tayo hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. At yan lamang po mga kapatid at nawa ay may kaunting aral kayo natutunan sa aking ibinahagi sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay si Sister Shirley. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa amin sa UK. At sino man po ang manunood at magsusubscribe, ang mga nakikinig ay magandang have a blessed day sa inyo at purihin nawa ang Panginoon. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay galing po sa Matthew 11, chapter 11, verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakikita ng ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinararangal sa mga dukha ang mabubuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sa aking pong pagkatao, kilala ko ang Diyos, pero hindi ko po alam ang buong katotohanan. Ang akin pong paninindigan sa ngayon, ako po ay naglilingkod na sa ating Panginoon. At iyon pong mga salitang natututuhan ko sa ating Panginoon ay magkakaroon po ng malaking kahulugan sa aking buhay. Dumanas ako ng mga karangyaan, dumanas ako ng mga paghihirap, dumanas ako ng mga karamdaman sa aking katawan, sa aking pansarili,
Ganon din po sa aking mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng ating paniniwala at pakikinig ng magandang pangaral ng ating Diyos na buhay ay nawa ay nagkaroon po ako ng magandang pakikipag-isa sa ating Panginoon. Habang ako'y tumatanda, na nararanasan ko nariyan ang mga pagsubok sa aking kalusugan, sa aking mga pamilya, lahat na naranasan ko. Mapalad lang ako sa ngayon dahil alam ko kung ano ang mangyayari at sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo ako'y nagtitiwala at nagkakaroon ako ng magandang pananaw na sa aking dinaranas sa ngayon ay alam kong ang Diyos lang ang nakakaalam at alam kong ako'y magkakaroon ng kagalingan kung ano man ang nararamdaman ko. Ganon din sa aking mga kapatid at patuloy ko silang hinihikayat na makipag-isa kay Kristo at maraming salamat at ang lahat ng itong mga nangyayari sa aking buhay ay nalalampasan ko sa pamamagitan ng sa aking naririnig at sa aking mga pagtitiwala at sa pamamagitan ng mga aral ay nagkakaroon ako ng magandang kalayaan sa aking buhay, natututo at sinusunod at tayong mga naririto sa gawain ito at ako'y taos-puso nagpapasalamat kay Brother Albert na siyang ginamit at patuloy na naglilingkod at sa ganung ako'y nagkakaroon ng magandang pananaw sa aking buhay. Kaya tayong naririto sa gawain ito at ang mga taong darating pa, sana'y magkaroon sila ng magandang pamaraan upang sila ay matuto at ang masasabi ko ay talagang mapalad ang naglilingkod sa ating Panginoon at huwag mag-alinlangan kung anuman ang mga dumarating sa ating buhay dahil ito'y ating malalampasan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa ating pagtanggap sa ating buhay. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo gumawa ng magandang pamamaraan upang matanggap ang lahat ng mga pagsubok at umarap sa Panginoon na mayroong pag-asa. Kaya kayong mga pamilya ko, naway kayo'y makinig at huwag basta-basta na lamang ang takbo ng buhay ninyo. Ang Diyos ang ating pangangailangan sa ating buhay. Kaya mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa Panginoon, sa akin, yun ang sabi ng Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay marinig natin si Brother Arthur. Magandang araw po mga kapatid, magandang hapon dito sa mga taga-UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatiran sa Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay muling pinagkalooban niya ng ganitong napakagandang pagkakataon upang tayo'y makabahagi sa kanyang pananagawain, matanggap natin ang kanyang mga aral na siya makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. At sa araw pong ito, ang una nagbahagi ng mga salita ng Diyos ay si Sister LB. At kinuha po niya ito sa Aklat ng Santiago, chapter 1, from verse 2 to 8. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan
kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Actually po, itong sulat na ito ay isinulat ni San Santiago para sa mga mananampalataya. Ang pagka po pala mananampalataya ay hindi umaantras sa tukso at hindi inaayawan ng tukso, kasi kumbaga sa pag-aaral dito po nasusubok ang ating katatagan ng pananampalataya. Kaya ang sabi rito sa verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. So, pinahihintulutan ng Diyos na yung kanyang mga anak o yung kanyang mananampalataya ay dumaan sa iba't ibang klase ng tukso o pagsubok. Pero kung bagaman tayo'y pinapayagan ng Diyos na dumaan sa ganitong uri ng mga tukso at pagsubok, meron din naman siyang pangako sa banal na kasulatan na hindi naman niya papayagan na tayo'y subukin ng hihigit sa ating makakaya. At yan po ay makikita natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi po rito ay ganito, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, kumbaga man tayo'y pinapahintulutan ng Diyos na dumaan sa pagsubok, ay inaalalayan naman niya tayo na yung pagsubok na kanyang pinapayagang dumaan sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya kung nasabing mga anak, ay kung nasa ng Espiritu ni Kristo, naroon ang mga anak. Sila ay magiging anak ng Diyos. So, bilang mga anak, pinapayagan ng Diyos ang tukso. Pero merong hangganan ng tukso. At yun ay sa abot ng makakaya ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, kung hindi makakaya ng mga anak ng Diyos, na mga mananampalataya, hindi papayagan ng Diyos na dumaan ito at mangyari sa kanyang mga anak. So malinaw po yun, my dear brothers and sisters. Pero ang tukso po, yan po ay nagpapatibay sa ating pananampalataya, lalo na po pagka tayo'y nakapasa sa examen ng tukso. Kasi yung pong tukso, kumbaga sa pag-aaral, ay mga examination na kung saan tayo po ay susubukin kung nasa ang antas na yung ating pananampalataya. Kung tayo po ay nasa mataas na antas o tayo kinakailangan pandagdagan. Ayan. At sa verse 3, sinabi po rito, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Alam po ninyo, isa sa gift ng Holy Spirit, yung pagtitiis. At yung pang pagtitiis, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok, wala kang titiisin. So, habang ikaw ay nagtitiis, yung pong ibig ko sabihin ng pagtitiis dito, ay yung nagtitiis ka na huwag gumawa ng masama. Kasi meron naman pagtitiis na nagtitiis ka dahil sa bunga ng iyong ginawang masama. Pero ito naman, nagtitiis ka upang hindi ka gumawa ng masama. O dagdagan ko sa another verse sa Bible, ano po, my dear brothers and sisters, dito sa aklat ng 1 Peter,
dito sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 20, ito po sinasabi. Ayan, verse 20. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ay ano nga namang halaga ng magtiis kung bunga yan ng iyong ginawang masama? Nagnakaw ka, kaya ka nagtitiis ngayon, ay anong halaga noon? Pero kung kaya ka nagtitiis, ay dahil sa ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti, naging mabait ka sa iyong mga kasambahay, pero patuloy ka pa rin nilang pinipersecute ng kung ano, nagtitiis ka alang-alang kay Kristo, may halaga yon sa Diyos, my dear brothers and sisters. Kasi kung babatayan natin yung sinabi ni San Pedro sa aklat sa Kapitulo 2, versikulo 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ay ano nga namang halaga ng pagtitiis mo kung iyan ay bunga ng iyong mga maling ginagawa? Chismis ka ng chismis kaya marami nagalit sa iyo. Naninirang puri ka na iyong kapwa kaya marami nagagalit sa iyo. Anong halaga ng pagtitiis? Mitiisin. Pero walang kwenta at walang halaga sa Diyos ang iyong pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti, nangangaral ka ng salita ng Diyos, pinaparatangan kang iyong minimislead ang tao. Ikaw ay pinaparatangan ng masama, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Kaya nga tinatanggap natin yun kahit na ano sabihin ng tao. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So, dalawang klase ang tiisin. May tiisin, bunga ng ating maling ginagawa. May tiisin, bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, may mga pagtitiis. Ngayon, balikan uli natin ito. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ano yung sakdal na gawa? Ay di sa kabila ng ikaw ay nagtitiis, nananatili ka sa iyong pagtitiis, huwag ka lamang gumawa ng masama. So, nagtitiis ka dahil ikaw ay lumalayo na sa pagsusugal. Nagtitiis ka dahil sa ikaw ay lumalayo na sa paglalasing. Nagtitiis ka dahil ikaw ay lumalayo na sa iyong mga bisyo. Nagtitiis ka dahil ayaw mong makiapid o mangalunya. Nagtitiis ka alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang nagpapasakdal, yung gawa, hindi ngawa. Kasi kahit na sabihin ninyong mangako kayo ng mangako, kung patuloy din naman ninyong ginagawa, hindi ka nagiging sakdal sa paningin ng Diyos. Yung gawa ang nagpapasakdal sa isang tao. Dati kang magnanakaw, dati kang lasinggero, dati kang sugarol, dati kang adik, pero tinalikuran mo ito at nagtitiis ka dahil sa iyong gawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagiging ganap ka at sakdal sa paningin ng Diyos. So yung gawa ay napakahalaga. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Santiago 1:22, huwag tigapakinig lamang sapagkat dinadaya natin na ating sarili. Ayun, kung hindi yung gawa. Ang gawa ang nagpapasakdal. Nagiging lubos
ang ating pananampalataya sa Diyos kapag may lakip na gawa ang ating pananampalataya. Doon sa Santiago 2, Santiago nga ba yun? 2:26, 3:26 ba yun? Basahin ko nga. Santiago 2:26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from work is dead. So, nagkakaroon ng pagiging ganap ang ating pananampalataya kapag tayo'y nagtitiis at ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ayan. At inyong pabayaan na ang pagtitiis. Ito sa Santiago 1:4 yung binasa ni Sister LB. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kaya nga po yung pagtitiis na yon ay magkakaroon ng sakdal na gawa sapagkat talagang nilalayuan mo yung mga bagay na pinalalayuan sa iyo ng Diyos, maging sa kabila ng sakit, ng sama, ng kalooban mo kasi siyempre nakasanayan mo ng gawain yon. Sinabi ng Diyos na huwag mong gawain yan, masakit yun sa ating kalooban, pero nagtitiis tayo alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kasi kapag po ginagawa na natin ang ating sinasampalataya ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagiging sakdal at ganap, walang anumang kakulangan. Kasi ang talagang fulfillment ng pagtatagumpay ng Diyos sa ating buhay ay yung kung paano tayo namumuhay araw-araw na ginaganap natin ang kanyang kalooban. That is the fulfillment. Kaya sabi rito, kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Bakit? Kasi yung iyong pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa. Mayroong sakdal na gawa. Ibig sabihin, yun na talagang yun na ang peak. That is the culmination. Yun ang pinakaitaas. That is the culmination, the peak. Pinakaitaas na yun ng kabuluhan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Yung iyong pagganap at paggawa ng kanyang kautusan. Huwag magnanakaw. Huwag makikiapid. Huwag maninirang puri. Igalang ang inyong ama at ina. Pag ginaganap natin yan, tayo ipumapasok sa pagiging sakdal na gawa. Yan. At dito sa verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Alam po ninyo, sa lahat ng kahilingan na pwedeng hilingin ng isang tao sa Diyos, ang pinakagusto niyang hilingin mo sa Kanya ay karunungan. Bakit? Kasi yung karunungan ng pinaka-principal, pinakapangunahing kailangan ng tao. I'm going to read the verse in the Bible, in the Old Testament, Proverbs chapter 4 verse 7, ito po sinasabi. The beginning of wisdom is this, get wisdom, and whatever you get insight. Ayan, kung sa King James version po natin babasahin, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Pangunahin pala yon, yung karunungan. Kaya gustong-gusto ng Diyos na hihilingin mo, Lord, bigyan mo po ako ng karunungan upang maunawaan ko ang iyong mga banal na salita.
Kasi that is the principal thing. Pinakapangunahing bagay na gusto ng Diyos. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. So talagang gustong-gusto ng Diyos yun. Ngayon, balikan nga natin ulit yung binasa natin dito ni Sister LB. Ayan, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ayan. Pero meron pong requirements sa paghiling. Although gusto ng Diyos na hilingin natin ng wisdom, o yung pagkaunawa sa kanyang mga banal na salita, karunungan sa kanyang banal na salita, merong requirement ang Diyos. Ang sabi rito sa verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Ayan, na walang anumang pag-aalinlangan. Do not harbor any doubt in your heart, in your mind. Pag humiling ka ng karunungan, talagang dapat ay lubos ang iyong pananampalataya na ipagkakaloob ng Diyos sa iyong karunungan. Pero yung karunungan pinag-uusapan natin dito, my dear brothers and sisters, ay karunungan ng Diyos. Kasi merong karunungan pamundo at hindi yun ang ating pinag-uusapan dito kasi ito yung Word of God. Meron dalawa kasing klase ng karunungan at nandito yan sa 1 Corinthians chapter 2, ayan, verse 6. 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Sa English Standard Version kasi ito inilipat ko sa King James Version. Yet among the mature, we do, ito, 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. So dito binibigyan diin ni Saint Paul na yung karunungan na kanyang nais na ibahagi sa mga mananampalataya sa Korinto ay hindi karunungang pangsanlibutan. Ayan. Yet among the mature, kayo na may mga mature na sa pananampalataya dahil marami na kayong narinig ng salita ng Diyos. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. Kasi yung karunungan pansanlibutan, yan may magpa-pass away. Pero yung karunungan na nais na i-impart ni Saint Paul sa mga believers, sa mga faithful sa 1 Corinthians, ay isang karunungan that will last forever. Hindi ito lilipas. Kasi mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang wisdom o ang salita ni Jesus ay hindi magkakabula. So that is not the wisdom of this age. Kaya sabi niya, yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. But we impart secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Pero ang ini-impart o ang ibinabahagi ni Saint Paul ay yung mga karunungang sikreto na ikinubli ng Diyos. Sa napakaraming mga tao ikinubli, kaya saradong isip sa salita ng Diyos, which God decreed before the ages for our glory. Pero ito pong yung hidden wisdom na ito na nga ang ini-impart ni Saint Paul. Upang yung sikreto ng kaligtasan ito na itinago, napatago na mahabang panahon,
ay mabuksan sa inyong mga pandinig at sa inyong puso upang ito'y tumimo ang mga salitang ito ng Diyos. Maraming bumabasa ng Biblia pero hindi nila naintindihan ang tunay na kahulugan ng kanilang binabasa. Bakit? Kasi sila'y umaasa sa kanilang sariling karunungan at katalinuhan. Kaya nga, ito kung babasahin natin 1 Corinthians chapter 1 verse 19, ito po sinasabi. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Sa verse 20, where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Ayan ang sinasabi. For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. So ito na ang panahon. Tayo nga, sabi ni Brother Randy kanina, mayroong mga sign of the age. Tayo'y nasa huli na raw. Makakarinig ka ng digmaan. At sa verse 11, binanggit niya, many false prophets, Matthew 24 verse 11, many false prophets will arise. Tayo po'y nasa malapit ng hantungan. Malapit na. At makakarinig kayo ng mga digmaan. Kadami-dami mga digmaan ngayon nagaganap. May mga nagsasabi pa, nagsimula ng Third World War dahil sa giyera sa Iran. Nawala ng habas na tinitira mga karatig na bansa ng kanilang mga missile o mga drone missile. Pero hindi pa yan ang wakas at sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na ganong kakapal ang kanilang mga naka-stack, yung mga missile files ng iba't ibang mga strong nation, hindi yan ang magiging wakas ng mundo. Sapagkat, bakit ba napadako na tayo rito, napapalayo yata ako sa 24, tatapusin ko na lang. 24:29, ito po ang magiging wakas, hindi yung mga magiging ayan, ito, hindi yung sinasabi rito sa simula ng 24, chapter 24, verse 6 and 7. Ang sabi po rito, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. So hindi pala yung war na ito ang magwawakas sa mundo kasi sinabi ni Kristo, but not the end. For this must take place, but the end is not yet. Ayan, at sa verse 7, ito po ay Matthew 24, verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquake in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Ayan. They will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. At sa verse 11, itong binanggit ko, and many false prophets will arise and lead many astray. Itong mga tinalakay na ito ng ating Panginoon Jesucristo is sign of the age, yung mga tanda ng malapit na. Pero hindi pa itong wakas. Kaya kung tayo nakakarinig ng giyera, ng mga digmaan, gumagamit ng mga missile, hindi missile ang magwawakas sa mundo according to our Lord Jesus Christ. Paano ang pagwawakas ng mundo kung hindi pala naman yung mga giyerang ito't missile? Yung mga palatandaan ito ng giyera ay palatandaan na tayo nasa huling bahagi na.
Malapit-lapit na tayo, my dear brothers and sisters. Nasa huling araw na tayo. Araw pa lang. Kasi sa Diyos, 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Diyos eh. Araw na lang sa Diyos to. Sa atin, maaring 1,000 pang taon. Pero sa Diyos, araw lang yan. Siguro nabasa na ninyo sa Biblia yung 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Diyos. And because of lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Nasa huling bahagi na tayo. Ito, binabanggit ko. But the one who endures to the end will be saved. At sa verse 14, ito sinasabi, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Pagka pala ang mga salitang ito ng Diyos, nakalagay na sa YouTube, nakalagay na sa Facebook, nakalagay na sa lahat ng medium of communication o mga platform na kung ano-anong binabanggit sa ating modern civilization. Ang gospel na ito ay ipoproclaim para wala nang maidahilan ang bawat tao pagtindig niya during the last days na hindi kami nakapakinig ng gospel ni Christ. Kaya exempted kami sa judgment day. No, sapagat lahat ay gagamitin ng Diyos upang marating ang kasulok-sulukang bahagi ng mundo ng kanyang mga banal na salita. Ayan. Verse 14, uulitin ko, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So isang palatandaan na tayo na sa huling bahagi na, ipinoproclaim na itong salita ng Diyos. Pag nagbukas ka ng iyong cellphone o ng iyong laptop o anumang gadget na iyong ginagamit, ang salita ng Diyos ay laging may bahagi sa iba't ibang bahagi ng ating binubuksang kung mga platform sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, kung ano-ano mang ginagamit na medium of communication. So, malapit na tayo talaga. Pero ganito ang pagwawakas ng mundo, hindi dahil sa missile. Sapagkat hindi sinasabi ni Kristo na ang pagwawakas ng mundo ay sa pagsabog ng sangkatutak na mga missile, ng mga stockpile ng US o ng Iran o ng Russia. Hindi po riyan. Ito ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa pagwawakas ng mundo. Dito po sa aklat ng Mateo 24, versikulo 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. Nakikita ninyo rito kung manlalaglag na mga bituin sa kalangitan. That is the power of God. Hindi yan kapangyarihan ng mga missile, ng mga iningatan ng mga superpower na sinasabing mga bansa. This is the ever powerful living God. Siyang gagawa nito. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and great glory. And he will send out his angel with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. That is the end. Ayan, my dear brothers and sisters. Ito'y mga palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon at yung pagwawakas ng sanlibutan. Kung babatayan natin, yung mga binasa natin ito sa Matthew 24 na binasa ni Brother Randy, hindi ang wakas ay ang digmaan, tagutom, yan ay mga tanda o palatandaan na tayo na sa mga huling araw na.
Ngunit dito sa 24, yung paglago ng kasamaan, paglitaw ng mga bulang propeta, yan po ay mga palatandaan lang na tayo na sa mga huling araw na. Ngunit ang katapusan ng mundo na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ay may ganap na palatandaan. At ito nga sinasabi sa 24:29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. So that is the end, my dear brothers and sisters. Ngayon, napakahaba nitong talakayin, may mga binasa ng mga minamahal kong kapatid. Ayan. Ayan. Ang sabi rito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Kailangan natin talagang wisdom. At yung wisdom na yan, yung hidden wisdom na yan, ipinagkakaloob na sa kanyang mga anak, sa mga miyembro ng Church of God in Christ Jesus. And you are very lucky to be one of them, sapagkat yung mga hidden secret na ito ng banal na kasulatan ay nare-reveal through the power of the Holy Spirit, through the power of the written word of God, the Bible. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ayan, sinabi ko na sa inyo kanina, Proverbs chapter 4 verse 7, the principal thing is wisdom. Get wisdom. And get also understanding. Verse 6, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alilangan. Huwag ang magdududa. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon kapag dalawang akala pala isang tao. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na tayo may dalawang akala. Basahin nga natin dito sa aklat ng Proverb, aklat ng Revelation, chapter 3, verse 15. Ito po. I know your works. You are neither cold nor hot. Para itong dalawang one. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ayaw pala ng Diyos yun. Yung malamig ka, yung maligamgam ka, parang sala ka sa napakainit, sala ka sa malamig. Ang ice cream, masarap pag malamig na malamig. Pero yung mga sopa, masarap pag mainit na mainit. So my dear brothers and sisters, ayaw ng Diyos yung maligamgam. Kaya nga pagka yung meron kang inihayin na soup o sopa sa isang tao at nakita niyang nararamdaman niyang malamig, ayaw niya. Gusto niya mainit. At yun namang ice cream, ayaw naman na parang natutunaw na. Masarap yun talagang malamig na malamig. Ang Diyos ay ayaw ng maligamgam. Gusto niya ikaw ay talagang mananampalatayang taos sa iyong puso at sa iyong kaluluwa na isinasabuhay mo ang kanyang mga salita. Mainit na mainit ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Do not harbor any doubt or even a little doubt on your mind or in your heart when it comes to our faith in God. Kailangan lubos ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang taong may dalawang akala, yun dito sa binabasa kong itong James chapter 1 verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Totoo naman yan eh. Walang tiyaga ka sa iyong paglalakad. Bakit? Kasi alanganin ka eh. Makukuha ko ba si Brother Paul
na bumalik sa gawain o hindi. Ay kung ikaw ay nag-aalinlangan, ay huwag ka nang tumuloy sapagkat hindi mo talaga makukuha ang iyong gusto. Pero kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay binata at meron kang nililigawan, ay talagang lubos na lubos sa iyong paniniwala na iyong makukuha siya at mapapasagot, ay lumakad ka at may mangyayari sa iyong lakad. Pero kung ikaw may dalawang akala, parang gusto ko si Aida, pero gusto ko rin naman si Pe, ay huwag ka nang tumuloy sapagkat ikaw may dalawang akala. Isa man sa kanila ay hindi mapapat sa iyo, my dear brothers and sisters. Dalawang iyong akala. So bakit ba tayo humantong doon? Ipinaliliwanag ko lang ito, my dear brothers and sisters. Yan, maganda yung sinabi ni Sister LB. At sabi pa nga niya, parang narinig ko kay Sister LB, malaki raw pagbabago naganap sa kanya. Nagtataka yung mga kasambahin niya, yung mga dating kasama niya. Bakit nag-iba ka na, sister? Sabi, nag-iba ka na. Ay maganda naman yung pag-iiba ni Sister Ellie. Sabi niya, kaysa sa kung ano lang ang bagay ang aking pinagkakaabalahan, ay mas maganda yung magbasa na lang ng Biblia. Alam nyo, sister, napakaganda po yan. Utos ng Diyos siya magbasa ng Biblia. Basahin natin dito sa aklat ng 1 Timothy chapter 4 verse 13. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ayan. Ito po'y sulat ni Saint Paul kay Timothy na ang sabi niya, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Yung palang pagtuturo at pagbabasa, hindi dapat na ikubli. Kasi ang sabi rito, until I come, devote yourself to public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Ayan. At kung ikaw may gift nito, ang sabi ni Saint Paul kay Timothy, do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hand on you. Kung lagi kang palabasa, ang sabi ni Saint Paul kay Timothy, practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Nakikita nga nila ang pagbabago eh. Kay Sister LB. Kaya maganda po yan, Sister, dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito'y nagaganap sa mga taong sumasampalataya sa Diyos at nasunod sa kanyang kalooban. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Nagiging bago ka, sister, sa paningin ng iyong mga kasama diyan. Naninibago sila kasi from worst to good. Mula sa masama, bumubuti ka. Napakagandang sign ng pagbabago. At sabi mo nga, nagiging palabasa ka ng Biblia. Utos nga yan. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, kapag ikaw ay na kay Kristo, He is a new creation. Unti-unting binabago ka. Dating ikaw ay mahilig sa madyong, nagpapatas ka ng maliliit na hollow block. Pero ngayon, lumayo ka na sa kanila. Dating ikaw ay nagsusugal, ngayon hindi ka na nagsusugal. Lumalayo ka na sa kanila. The old has passed away. Behold, the new has come. Anong bago ang nabago sa iyo? Sa halip na ikaw ay kung anong-anong mga ginagawa mong mga iba't ibang bagay na dati mong ginagawang kalayawan, ngayon
napirmi ka sa bahay, nagbabasa ka ng Biblia, pag nakikipag-usap ka, ni-encourage mo yung mga nakakausap mo na lumapit sa Diyos, malaking pagbabago. Behold, the new has come in your life, sister. Yan ang malaking pagbabago. At napakagandang pagbabago nagaganap sa iyong buhay. Ang dalangin ko sa Diyos, ipagpatuloy mo yan sapagkat yan ay mabuti ang iyong ginagawa, nagiging co-worker ka ng Diyos, my dear brothers and sisters. Nagiging co-worker ka. Ang sabi rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Nagiging God's fellow workers ka. Bakit? Kasi ini-encourage mo yung iyong anak, yung iyong pamilya na lumapit sa Diyos, yung mga mura at batang isip na yung mga apo, ginigising mo na. Nagiging fellow workers ka ng Diyos. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Keep up, my dear brother, sister. Ipagpatuloy mo yan at ako'y may nakikita na magandang kahihinatnan ng iyong buhay, 10 ng iyong sambahayan. So, lipat tayo rito sa another, dito kay Brother Isaiah, ang kanya ibinahagi sa atin, Galatians chapter 6 from verse 7 and 8. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Kung anong iyong inihasik, siya mong aanihin. Sabi nga ni Brother Isaiah, in everything that we do, there is always consequences. Merong mga kabayaran sa lahat ng ating ginagawa, which is biblically true. Totoo po yan, my dear brothers and sisters. Basahin natin dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ito po sinasabi. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he hath done in the body, whether good or evil. So merong consequences ang bawat ginagawa natin, whether it is good, whether it is bad, merong bunga. Merong bunga ang ating ginagawa. Pag gumawa ka ng masama at gumawa ka ng mabuti, may bunga. Ito nga, 2 Corinthians, please take note, my brothers and sisters. For we must all appear, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one, bawat isa, hindi naman pwedeng isang pamilya ito. Bawat isa. So, hindi mo maililigtas ang iyong anak dahil sa iyong ginawang mabuti. Hindi rin maililigtas ng anak ang kanyang ama dahil sa kanyang ginawang mabuti. Bawat isa, my dear brothers and sisters, may consequences yung ating mga ginagawa. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he hath done in the body, whether good or evil. Hindi natin maililigtas kahit ang ating sambahayan, ang ating mga anak, maliban na nga lang kung gagawin natin ang ginagawa ni Sister LB. Hikayatin natin ang ating mga anak, hikayatin natin ang ating mga apo na lumapit din sila sa Diyos at makarinig ng salita ng Diyos sapagkat individual ang judgment. Bawat isa. Si Isaiah hindi kayang dalahin ang kaligtasan ni Sister LB. In the same way, Sister LB ay hindi madadala ang kaligtasan ni Isaiah. Individual. Ang ating magagawa bilang co-workers of God, we must invite every people in our reach, lahat ng ating maaabot para makapakinig ng salita sapagkat sabi nga niya,
bago magwakas ang mundo, and this gospel will be preached throughout the whole world. Matthew 24 verse 14. Papahayag sa lahat, sa buong mundo bago dumating ang wakas. So we become co-workers of God. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Bakit? Ay kasi nga, hindi natin, tayong lahat, bawat isa sa atin ay titindig sa hukuman ni Kristo. Kaya dapat, my dear brothers and sisters, tayo po ay gumawa na ng kabutihan, maghikayat tayo. Ito, dahil individual ang kaligtasan, ang sabi po rito ay ganito. Ezekiel chapter 18 verse 19. Yet you say, why should not the son suffer the iniquity of the father? When the son has done what is just and right, and has been careful to observe all my statutes, he shall surely live. The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. So hindi natin kaya iligtas even our nearest relative. Wala tayong power na iligtas. Pero magagamit tayo ng Diyos para sa kanilang kaligtasan if we will invite them to listen to the Word of God and be a part of His kingdom, be a part of His church, the Church of God in Christ Jesus. Kapag sila naging kabahagi sa gawain ito, makakapakinig sila ng mga salita, then that is the time that the kingdom of God will be open to each and every one of them. Mabubuksan ang kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. So, yan po, my dear brothers and sisters, balik ulit tayo doon sa binasa ni Isaiah. For the one who sow his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sowed to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Totoo po yun. Ito binasa niya sa Galatians 6, 7, and 8. Basahin naman natin sa Romans chapter 8, verse 6 and 7. Ito naman ang sinasabi. For to set the mind on the flesh is death. Kapag ka pala ang iyong isipan ay hindi nakumot sa laman. Pag sinabi pong laman, napakaraming tukso ang laman na ito. Napakarami. Nandiyan ang pagnanakaw, pangangalo niya, kung ano-anong kasamaan nandito sa flesh. For to set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Those who are in the flesh cannot please God. Kapag lagi mong iniisip ay puro mga karangyaan, pabongga, mga material na bagay sa iyong isipan, ito'y magdudulot sa iyo ng kamatayan ng iyong kaluluwa. Pero kung ang iyong pinagkakagugulan na mga bagay na espiritual, na higit na mahalaga, kasi dalawa po ang bahagi ng pagkatao ng isang tao, isang physical at isang spiritual. Bakit ko po sinabi yan? Merong outward, merong inward. Ibig sabihin yung inward ang mahalaga kaysa sa outward. Ang spiritual ay mahalaga kaysa sa laman. Bakit po? Ang spiritual, eternal. Kaya yung ating eternity inilagay sa isip. Doon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 14, eternity, God has put eternity in the heart of every man.
Kaya yung ating eternity, yung ating soul, hindi tumatanda. Kahit 70 years old na, malinaw pa sa aking isipan nung ako'y bata pa. Malinaw na nabalik sa aking isipan. Bakit? Yung po ang parte na hindi tumatanda. Yung parting yun. At yun ang mahalaga sapagkat yun ang mag-i-inherit ng buhay na walang hanggan. Basahin ko nga po sa inyo sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. At sabi po rito ay ganito. Ayan. Ay, hindi pala ito. Yung ating katawan, my dear brothers and sisters, binubuo ng dalawang entity. Isang spiritual at isang flesh. Mahalaga ang spiritual sapagkat ito ang ating pinagsusumikapan every Sunday. Yung spiritual na bagay, ito po mahalaga sa atin. Kaya sumulat si St. Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Itong katawang itong panlabas, tumatanda, pumuputi ang buhok, kumukulubot ang balat. Our inner self is being renewed day by day. Paano tayo nire-renew ang inner self? By the power of the written word of God, the Bible. Binabago ang ating inner self. While on the other hand, the outer self is wasting away. Tumatanda. Humihina ang katawan na panlabas. Ngunit ang panloob ay binabago araw-araw. Binabago ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yun po ang mahalaga. Our outer self wasting away, mamamatay, mabubulok, magiging dust. From dust, you are taken. From dust, you will return. Yan ang sabi sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 19. Mula sa alabok tayo, sa alabok din babalik. Pero yung inner self, which is our soul, is very precious in the eyes of God. Yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. At yan ang ating ninanais na makamit sa gawain ito upang tayo sa kabilay muling magkasama-sama sa piling ng ating manlilikha, ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Ama sa langit. So my dear brothers and sisters, nalalim yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan. At alam po ninyo, tama yung binasa ni Brother Isaiah. Talagang merong consequences yung lahat ng ating ginagawa. Uulitin ko sa inyo yung verse na binasa ko doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na tayong lahat ay titindig sa hukuman ni Kristo upang magsulit ng lahat ng ating mga ginawa, whether it is good or evil. Ayan. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Kalaban ng Diyos. Yung isip mo na laging nasa makamundo, makalaman, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Pero dahil po sa ang Diyos, ay hindi naman Diyos na dictator. Ang Diyos po ng Biblia hindi diktador. Ang Diyos ng Biblia ay pag-ibig. At ang iniibig ay binibigyan niya ng kalayaan. God is love. The God of the Bible is the God of love. Sabi nga no iba, ang Biblia niya ay nasa-sum up in only one word, and that is love. For God is love. John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 8. Ang taong hindi marunong umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
So my dear brothers and sisters, nagbibigay ng kalayaan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito po sinasabi, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. Kung bagaman binigyan ng Diyos ng kalayaan ng bawat tao na pumili ng daan ng kanyang buhay sa masama o sa mabuti, iginigiit pa rin ng Diyos na piliin ang buhay. At ang buhay na yun, masusumpungan kay Kristo, masusumpungan sa kanyang mga banal na salita, masusumpungan sa kanyang ibanghelyo. Kung atin itong sasampalatayanan, tatanggapin, sapagkat ito rin naman ang iyahatol sa bawat isa sa atin at the end of this ng sanlibutang ito. Kaya mas mabuti ang tayo'y mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay ipinapahayag na sa bawat isa sa atin. Gusto na ng Diyos na ang mga lihim niya ay mabatid ng bawat isa sa atin. Basahin ko nga po sa Romans chapter 16 verse 17 and the following. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause division and create obstacle contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. For such persons do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetite, and by smooth talk and flattery, they deceive the heart of the knave. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. The God of peace will crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ayan, ito. Sa verse 25. Now to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed, and through the prophetic writing has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith to the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Amen. So, ipinababatid na sa atin ang hiwaga at ang sikreto ng salita ng Diyos na malaong panahong napatago. At ito na, tayo nasa huling bahagi na ng araw ng Panginoon, na kung saan ipinapahayag na ang salita ng Diyos ng walang bayad, na kung saan nagtatatag ang Diyos ng gawain na walang money involved, kundi ang Espiritu ng Diyos ang masunod, ang kanyang kalooban na maipahayag sa bawat tao ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kapangyarihan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Nais niya na lahat ng tao ay maligtas, my dear brothers and sisters. Maging sino ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay, God, basahin ko nga sa inyo, Romans chapter 2 verse 11. For God shows no partiality. O kung sa wikang sa King James Version, for there is no respect of person with God. So ano man ang katayuan natin sa lipunan, whether ikaw ay mayaman, whether ikaw ay mahirap, whether ikaw ay whether ikaw ay maganda, pangit o anuman, may kapansanan o wala man, maitim o maputi man, anuman ang katayuan na sa buhay, ang sabi ng Diyos, for there is no respect of person with God. Wala siyang itinatangi. Hindi siya nagtatangi kahit na sino ka man.
ano man ang katayuan mo, sasabihin ng Diyos ang kanyang gusto. Bakit? Gusto niya kasi na maligtas ang lahat ng tao, my dear brothers and sisters. Gusto niya na maligtas ang lahat ng tao. Sabi sa aklat ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Gusto niya maligtas ang lahat ng tao. Kaya nga, kahit sinasabi ng iba na kagaya ni Brother Paul, nagkaanak siya ng, ano ba Libay ang kuha ng anak ni Brother Paul? Ano ba Autistic. siya? Yung Autistic. bulog ba yun o ano? Autistic po yun. Autistic. I would like to congratulate Brother Paul. Bakit? Kasi meron na siyang candidate for the eternal life na anak. Kasi hindi nagkakasalang kanyang anak dahil sa kanyang kapansanan. So, sa tingin ng iba, maaring hindi maganda yon. Pero kung sa paningin ng Diyos, ang ating tatanungin na yan, Diyos, ay maswerte si Brother Paul. Meron siyang anak na kandidato sa buhay na walang hanggan sapagkat hindi nagkakasala ang kanyang anak. So my dear brothers and sisters, napakahaba kung lahat ay aking tatalakayin, pero lahat ay maganda sapagkat ito'y lahat ay salita ng Diyos. Kay Brother Randy, yun na nga yung pagwawakas, lalaganap ang kasamaan, ang mga pandaraya, at kay Sister Shirley naman, nahingi ng patunay ang mga alagad ni St. John kung sino nga ang ating Panginoon Jesucristo, at sinabi niya sa mga alagad ni St. John, the blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me. So, yun ang palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga bulag, nagbalik ang kanilang paningin. Maaari sa atin, hindi tayo physically blind, pero spiritually blind. At dahil sa salita ng Diyos, yung ating pagkabulag na spiritual ay unti-unting binubuksan ng ating mata at ang ating paningin upang makilala natin ng malinaw kung sino ang Diyos ng Biblia na nagnanais na bawat isa sa atin ay makaalam ng katotohanan ng kaligtasan. The blind receive their sight and the lame walk. Dati tayo ay mga pilay. Hindi saan tayo lumalakad, ginagamit natin ang ating mga paa sa masama. Pero meron palang isang napakagandang gamit, ang ating paa. O kay gaganda ng mga paa ng mga taong naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Lepers are cleansed and the deaf hear. Dating bingi sa katotohanan, bingi sa salita ng Diyos. Pero unti-unting binubuksan ang ating pandinig. Nakakarinig na tayo ng mga salitang alam natin na magbubukas hindi lamang ng butas ng ating pandinig, kundi magbubukas ng pintuan ng kalangitan sa bawat isa sa atin. And the dead are raised up and the poor. The dead, dati tayo patay dahil sa ating kasalanan. Pero dahil kay Kristo, binuhay tayo niya. Ito'y grasya ng Diyos na Kanya ipinagkaloob sa atin. Dapat natin ipagmalaki si Kristo sa Kanyang pagbibigay sa atin ng panibagong buhay. And the poor have good news. Tayong dati mga pobre, walang kamuwang-muwang sa daigdig na ito. Pinaglalaruan ng mga taong nangangaral dahil sa kanilang pansariling pakinabang. Ngunit salamat sa Diyos, dumating sa ating pandinig ngayon ang tunay na aral ng kaligtasan na maghahatid sa atin sa buhay na wala hanggan. Lalaganap ang kasamaan, sabi nga ni Brother Randy, lalaganap ang kasamaan at maraming mga bulaang propeta na magsisilitaw.
Yan po'y malaunang panahon. Basahin nga natin dito sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 8. Ito po sinasabi. Ito po sinasabi. Desiring, o verse 7 natin simulan. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Yung pong binabanggit ditong batas, yun ay batas ng Diyos. Pero, mabuti po talaga yung batas ng Diyos. Romans chapter 7 verse 12. The commandments is good. The commandments is righteous and holy and good. Sabi rito, now we know that the law is good. Ito pong binabanggit ditong law ay, na good ay ang batas ng Diyos. If one uses it lawfully. Kung ginagamit natin ito ng ayon sa kanyang gusto, walang dagdag, walang bawas, tanggapin natin ang salita ng Diyos as it is. Hindi natin kailangan dagdagan ang salita ng Diyos ni bawasan. Ipinagbabawal nga niya pagbabawas at pagdadagdag. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun na yun. Hihigit pa ba yan sa kahit na anong salita? Ay Diyos na nga ang nagsalita ng mga bagay na ito. Kaya pahalagahan natin kung ano nakasulat sa Biblia, yun ang kalooban ng Diyos. Dapat na ito'y tumimo at maisabuhay ng bawat isa sa atin sapagkat ang dala nito ay kaligtasan, hindi lamang ng ating pisikal na katawan, kasama na rin yan, pero higit sa lahat kaligtasan ng ating kaluluwa. My dear brothers and sisters, nawa ito'y panahon na upang tayo'y kumilos, anyayahan natin yung ating mga mahal sa buhay, yung malapit sa ating mga kaibigan. Lagi isaisip natin, ang layunin natin ay ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hindi sa mga material na bagay, kundi tanging ang kaligtasan na iniaalok ng salita ng Diyos. Basahin na nga po natin sa aklat ng Acts chapter 26 verse 18. Ito po sinasabi. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. So makikita natin, this is the very reason. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. No any other thing. Walang pera, walang anuman. Ang mahalaga, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. So my dear brothers and sisters, hanggang dito na lamang ang ating munting pag-aaral. At muli sa susunod na linggo ay inaanyayahan ko kayo na pakanasain ninyo na muling makinig sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat malapit na. Sabi nga ng banal na salita, nasa may pintuan na. Tayo po'y nasa huling araw na. Binanggit kong araw sapagkat ang araw ng Panginoon ay 1,000 taon kung ihahambing sa tao. Marami nang lumipas na panahon sa panahon ng tao. At tayo ngayon, mapalad na tayo tinatawag ng Diyos sa huling bahagi ito, sa huling araw na ito, upang magkamit ang bawat isa sa atin ng kaligtasan ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen.
Apoy sa diliman, ginaw, nag-aalab, pag-ibig mo sa'kin, O Diyos. Biyaya mo'y laging lubos, araw na di maubos. Panghahawakan ko, nag-aalab na pag-ibig mo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa successful na naman po, Panginoon, na pagtatapos namin ang aming gawain, Panginoon. Sa tulong po ninyo, Panginoon, na maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ninyo kay Brother Albert upang maipahayag niya sa amin ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Hinihiling ko po pa sa inyo, Panginoon, ang kaligtasan naming lahat na nandito na umaattend, Panginoon, sa aming gawain tuwing linggo, Panginoon. At naway, bigyan niyo pa po, Panginoon, ng malakas na pangangatawan sila Brother Albert kasama ang kanyang asawa, Panginoon, kanilang mga pamilya, upang mas marami pang maibigay sa amin si Brother Albert na mga pahayag, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Ganon din po, Lord, hinihiling ko rin po ang kaligtasan ng iba po ko pang mga kapatiran dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon, bigyan po ng malakas na pangangatawan sa pang-araw-araw, Panginoon. Pati na po, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Naway pagalingin niyo po sila, Lord. Ang lahat ng mga taong mga nagugutom, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, upang maibsan po ang kanilang mga gutom, Panginoon. Pati na po, Lord, ang mga nangyayari ngayon sa mga bansa, Panginoon, na mayroong gira, Panginoon, yung mga naapektuhan, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Naway mailigtas po ninyo, Panginoon, ang mga matatanda at ang mga bata, Panginoon, lalo na ang walang mga kakayahang mailigtas ang kanilang mga sarili, Lord. Lalo na, Lord, ang aming mga kababayan, Lord, na naapektuhan ng gira, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa kanilang lahat, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansa na sa kasalukuyang na nadamay, Panginoon, sa nangyayari sa buong mundo ngayon, ang pagkikrisis ng mga gasolina, pagkikrisis ng pagkain, Panginoon. Naway gabayan niyo po, Panginoon, na hindi lumala ang krisis sa aming bansa, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming presidente, ang mga nakakaibang mga kasamahan niya, Panginoon, na namumuno sa aming bansa, Panginoon, upang maibsan ang mga krisis, Panginoon, ang mga taong mga nagugutom, mga taong nag-struggle, Panginoon, sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Naway maibsan na po ang lahat, Panginoon, ng mga kaguluhan na mga nangyayari, Panginoon. Alam po namin, Lord, na talagang nasusulat, Panginoon, ang kaguluhang ito, Panginoon. Naway masolve po, Panginoon, ang mga gutom na nangyayari, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. Pati na po, Lord, dito sa aming kinatatayuan ngayon na bansa, Panginoon. Naway hindi po mapasok, Panginoon, ang kaguluhan upang kami po, Panginoon, ay makapaghanap buhay ng maayos, Panginoon, upang kami po ay makatulong sa mga kamag-anakan namin at sa iba pang mga kababayan namin na nangangailangan ng tulong, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking anak, Panginoon, na sa kasalukuyang tatawid sa Spain, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, na mag-guide, Panginoon, upang makahanap po sila ng kanilang permanenteng trabaho, Panginoon, na
settle po sila, Panginoon, sa bansa na kanilang tatawirin, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking kapatid na uoperahan, Panginoon. Hawakan niyo po, Panginoon, ang kamay ng doktor na hahawak sa kanyang operasyon, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon, sa lahat ng aming kahilingan sa inyo, Panginoon. Tutupad po kami, Panginoon. Kami po'y handang susunod sa inyong mga utos, Panginoon, sa inyong mga kautusan, Lord, na ipamahagi namin sa ibang mga tao, Panginoon. Ipamahagi namin sa lahat ang mga aming mga nalalaman, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay tapat na palataya sa inyo, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang higit na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kayo po ang makakagawa ng lahat, Panginoon, dito sa mundo, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong pagtugon, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon, at naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, gabayan niyo po kami, Lord, at lagi niyo pong proteksyonan ang aming grupo, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay dadami pa, Panginoon, balang araw, Panginoon. Gracious Lord, we thank you for your presence among us today. As we leave this place, may your Holy Spirit guide us, empower us, and keep us entered on your love. Bless our week ahead and help us to carry your light into the world. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa salita ng Panginoon na ating narinig sa araw na ito. Sa isang linggo po, ang oras po sa Pilipinas ay 6 p.m. po mag-i-start ang ating gawain. Nagkaroon po tayo ng konting confusion sa oras, pero next week po, 6 p.m. po sa Pilipinas ang ating gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan.